Muling uminit ang usapin sa mundo ng boxing matapos magpakawala ng maanghang na patutsyad ang sikat na trainer na si Coach Jack El Capitan Tipura laban niyan sa dating world champion na si John Dariel Cuadro-Alas Casimero. Sa isang Facebook post na mabilis na kumalat sa mga boxing fans, direktang kwestiyon ni Tipura ang balitang muling pagpirma ni Casimero sa ilalim ng Manny Pacquiao Promotions. Matatandaan naging ugong-ugong ang posibleng pagbabalik ni Casimero sa bakuran ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao upang may isaayos ang kanyang career at muling makakuha ng malalaking laban. Gayunpaman, tila hindi ito nangyari ayon kay Tipura. O akala ko babalik na si Casimero sa MP. Bakit wala? Anin ni Tipura sa kanyang post. Hindi lang paghanap sa kontrata ang naging banat ni Tipura, masaging personal at mapait ang huling bahagi ng kanyang pahayag kung saan tinawag niyang hamak na pang-barangay lamang ang kalibre ng boksingero mula sa Ormoc. Basta reject, pang-barangay lang na boxer, hindi kasama, dagdag pa ng coach. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng palitan ng salita ang kampo ni Tipura at ni Casimero. Maraming netizens ang naniniwala ng banat na ito ay bunsod ng mga nakarang isyu sa pagitan ng dalawa, lalo na nakilala si Casimero sa pagiging outspoken sa kanyang mga desisyon bilang independent boxer. Sa ngayon mga kwento, wala pang opisyal na sagot ang kampo ni Casimero o ang MP Promotions hinggil sa mapanuyang post ni Tipura na natili namang abang-abang ang mga boxing fans kung magkakaroon ba ng restback si Cuadro-Alas sa social media o sa loob mismo ng lona. Samantala, bagamat kilala sa kanyang bilis at lakas sa loob ng ring, ipinakita ng undefeated boxing sensation na si Carl Hamis Wonderboy Martin ang kanyang pagiging mapagkumbaba at madiskarte para sa pagpasok sa taong 2026. Sa isang post sa kanyang official na Facebook page, nagbahagi si Martin ng mensahe ng determinasyon para sa kanyang mga taga-suporta habang tinatanaw ang mga susunod na kabanata ng kanyang karera. Hindi ikinaila ni Martin na inasayang maging puno ng pagsubok ang taong 2026 at ayon sa boksingero, hindi sapat ang lakas lang, kinakailangan ng tamang estratehiya upang manatiling matagumpay sa world stage. Hindi madali ang papasok na 2026, magandang plano at magandang takbo at sama-sama pa rin, pahayag ni Martin sa kanyang post. Binigyang diin din ni Martin ang kahalagaan ng pagkakaisa ng kanyang kupunan at ang kanyang mga boxing fans. Tinapos niya ang kanyang mensahe gamit ang kanyang trademark na katagang Hagio, isang Ifugao term na nagpapahayag ng tagumpay at pagpupugay na sinundan ng masiglang Let's Go. Matapos ang kanyang matagumpay na laban sa nakalipas sa taon at ang kanyang pagsasanay sa ilalim ng prestiyosong mga kampo, marami ang naniniwala ng 2026 ang taon na kung kailan tuluyang susungkitin ni Martin ay nasab ng world title. Sa ngayon, nananatiling tikom ang kampo ni Martin kung sino ang susunod na makakasagupa ng pambato ng Ligawi Ifugao, ngunit tiniyak nito na may magandang plano na kahanda para sa kanyang pag-akyat sa ranking. Samantala, malapit na matupad ang pangarap ni Miel Fardo na maging world champion matapos opisyal na inanunsyo ng Viva Promotions ang nakatagda nitong laban para sa IBF Final World Title Eliminator. Sa pahayag na nilabas itong January 8, 2026, kinumpirma ng Viva Promotions na opisyal na nilang natanggap ang order letter para pagharapin si Fardo at ang pambato ng Argentina na si Tobias Reyes. Ang mananalo sa bakbakang ito ang magiging mandatory challenger para sa IBF World Title. Matatandaan noong August 2025 lamang nagsimula ang rebuilding ng career ni Fardo sa ilalim ng Viva Promotions at ng bagong handler nito na si Mr. Lennon Choi ng RCT Hong Kong. Matapos umanas ang boksingero na magkasunod na pagkatalo, nagbunga ang planong ito ng talunin ni Fardo ang world rank contender na si Esnet Domingo noong October 2025 para sa IBF Regional Title. Ngayon, sa tulong ng MP Promotions President na si Sean Gibbons, mabilis na naisakatuparan ang pangako ng kanyang kupunan na ibalik siya sa world stage. Mga kakwento, ayon sa pahayag ng Viva Promotions, with fewer than 3 fights into the rebuild, we have once again delivered on promise to Miel Fardo and his team. Inaasahang ilalabas sa mga susunod na araw ang detalye kung kailangan at saan gaganapin ang krusyal na labang ito. Kaya naman, good luck, Miel Fardo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon.
baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.